maliwalas at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating wika kaya'y kumusta na rin? At para simulan ang aking mga tatalakayin, ay sisimulan ko ito gamit ang pagtatanong. Wikang Filipino? Nagagamit pa ba ito? Alam ba natin kung paano ito nabuo? Paano nga ba ito nagsimula bilang Tagalog, naging Pilipino at ngayon ay Filipino na? Paano nga ba ito nadiskubre at namunga? At ngayon, nagsisimula na nga ba itong maglaho sa puso at isip ng bawat Pilipino? Marapat lamang na alamin at saliksikin natin ang tunay na kalagayan at pinagmulan ng ating wikang pambansa upang magkaroon tayo ng kaalaman kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating wika at kung paano tayo makakatulong sa pagpapaunlad at pagpapalaganap nito. Ang pagkakaroon ng iisang wika ay nangangahulugang nagkakaisa ang mga mamamayan at nagkakaintindihan ang lahat para sa iisang hangarin. Dahil kung hindi pinahalagahan noon na magkaroon ng pambansang wika ay hindi magkakaintindihan at magulo ang pakikipagkomunikasyon at talastasan. Hindi magiging maayos ang buhay kung iba't ibang wikang etniko ang dapat nating kabisaduhin. Kaya noon, itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang surian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa. Tungkulin ng surian na magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Pilipinas. Si Jaime de Vera ang naging tagapangulo ng komite na nagsagawa ng pag-aaral at napili nito ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Kasunod naman ay ipinalabas niya ang kautosang tagapagpaganap bilang 263 na nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng talatinigang Tagalog, Ingles at Balarila sa wikang pambansa. Pinasimulan din nito ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. Sa madaling salita, pinahalagahan ni dating Pangulong Manuel Quezon na magkaroon ng iisang lingwahe upang magkaisa at maipakita sa buong mundo na kung may iisang wika na ginagamit ang isang bansa, nagkakaisa sa iisang hangarin ang mga tao nito. Kaya itinanghal nating ama ng wikang pambansa, si dating Pangulong Manuel Luis Molina Quezon, dahil sa kanyang natatanging limbag sa wika't panitikan. Kagaya ni dating Pangulong Quezon, ay may naiambag din si dating Pangulong Ramon Magsaysay, sapagkat nilagdaan niya ang proklamasyon bilang 12 na nagpapahayag na ipagdiriwang ang Linggo ng Wikang Pambansa mula ika-29 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril, taon-taon. Sang-ayon sa rekomendasyon ng Surian ng Wikang Pambansa. Ang araw ni Balagtas o ika-12 ng Abril ay kabilang sa itinakdang Linggo ng Wika. Nilagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 186 bilang pagsusog sa proklamasyon bilang 12 serye ng 19 at 54 upang ilipat ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon mula sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto. Noong kapanahunan naman ng diktador na si Ferdinand Marcos, nakasaad sa Artikulo 15, Section 2 at 3 na ang batasang pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino.
Hanggat hindi binabago ang batas, ang Ingles at Pilipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. At noong panahon naman ng revolusyonaryong gobyerno sa ilalim ni Pangulong Corazon C. Aquino, muling binago ang konstitusyon noong 1987 kung saan nakasaad sa Artikulo 14, Section 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Mahigit 7 dekada na ang lumipas nang tayo ay magkaroon ng wikang pambansa, ngunit magpahanggang ngayon, hindi pa rin natin masasabing napapahalagahan natin ang ibinigay natin. Usapin pa rin, magpahanggang ngayon, kung may kakayahan nga ba ang wikang Filipino na makipagsabayan sa iba pang global na wika ng mundo. Nakakatuwang isipin na ang Pilipinas lamang ang may taunang pagdiriwang para sa sariling wika. Tuwing Agosto, buong giliw na ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika sa loob ng ating mga paaralan. Kaliwat kanan, ang mga palatuntunang nagtatampok at nagbubunyi sa ating sariling wika. Walang masama sa pagdiriwang na ito, ngunit naisasabuhay ba natin ang mensaheng nakapaloob dito? Ang lumulobong bilang ng mga Pilipinong hindi maaalam magsalita at magsulat sa wikang Filipino ay isang malaking patunay na sa natitirang 11 buwan ng taon, ibang wika na ang ating itinatampok at ipinagbubunyi. Nakakaligalig ang katotohanang marami sa atin ang hindi mahusay mag-Filipino. Kadalasan, mas mainam pa nga tayong mag-Ingles na hindi naman katutubo sa atin. Ngunit, sa maraming taong nagdaan, alam nating Ingles ang higit na ginagamit na wika sa loob ng ating mga paaralan. Tuluyan na nga bang nawawala o naglalaho ang ating wika? Sa pag-usbong ng makabagong henerasyon, ay marami na ring pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. Naging madali sa atin ang makasagap ng impormasyon sa pamamagitan ng mga social networking sites, text messaging, mass media, at iba pa. Halimbawa na lamang ang pagkakaroon ng impormasyon ukol sa mga nangyayaring karahasan, kalamidad, kasiyahan sa bansa. Dahilan nga sa laganap ng iba't ibang uri ng media, mabilis tayong magkaroon ng komunikasyon sa ibang tao sa loob at labas ng bansa. Ito rin ang nagbunsod upang makagawa ng maraming bagong salita na hindi nararapat na mabuo sapagkat ito'y hindi angkop sa lengguwaheng nakasanayan. Dahilan sa kagustuhan ng mga Pilipino na mapadali ang komunikasyon sa ibang tao, kaya pinaikli nila ang mga salita o shortcut. Ang pagnanais na makisabay sa kung ano ang uso at pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan ng grupo ay nagdudulot upang mabuo ang mga salitang pabebe, jejemon, bekimon, mga wikang flip-top, mga ginawang bagong terminolohiya sa mga malalalim na salita, tulad ng Becky na ang ibig sabihin ay bakla at Mudra Bells na ang ibig sabihin ay nanay. Mabilis itong kumalat o matutunan ng iba sapagkat laganap ang iba't ibang uri ng media sa bansa. At dahil na rin sa modernong panahon, samot-saring wika ang umiiral sa bansa na nagdudulot ng kalituhan sa mga tao ukol sa orihinal na ibig sabihin ng salita. Laganap sa iba't ibang uri ng media, gaya ng mass media, social networking sites, at iba pang mga salitang na kung tawagin ay terminong kabataan, na tila palaisipan para sa mga matatanda,
kung ano ang mga ito. Ang mga salitang ito ay hindi formal at nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng taong hindi gumagamit ng modernong wika. Mahalaga ang pagkakaroon ng wikang pambansa dahil ito ay nagbibigay daan sa pagkakaisa at pag-unlad ng mga mamamayan at ng iba't ibang aspeto ng isang bansa. Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtalastasan ng bawat mamamayan. Ang ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o nagkakaintindihan. Bilang isang parte ng makabagong henerasyon, para sa akin, hindi naman masamang makisabay sa mga modernong uso at pakikibagay sa mga pagbabago sa ating wika. Ngunit, mas makabuluhan kung lilinangin ko muna ang sariling atin. Hindi ko rin maikakailang ako'y naiimpluwensyahan pa rin sa modernong wika. Ngunit ang tanging magagawa ko lamang ay ang mas bigyan ng pansin ang pagpapanatili ng nakasanayang wika. Dahil ito lamang ang tunay na nagbibigay ng kilatis sa ating mga Pilipino. At dahil sa parang naging isang natural ng proseso ang pagbabago ng ating wika sa modernong panahon, kahit ilang taon ang magdaan, panatilihin ko pa rin pagyamanin ang aking kaalaman tungkol sa ating wikang Filipino. At ngayon, ang masasabi ko lang ay, ako ay Pilipino at ang pambansang wika ko ay Filipino. Ala na, yun na. Ba't naman, itas cellphone,